Pagdating sa Bicam, sila lang nag-uusap dyan. Secret yan. Kaya nga sinabi ko, magic eh. Diyan nagaganap yung mga magic. O tapos, mababalitaan natin, zero subsidy for PhilHealth, 26 billion for AKAP. O di, tangina, di ba? Kasi kung problema pala nila yung mga ayuda, baka di na dagdagan ng pondo yung DSWD in the first place. Bakit sa PhilHealth nagkakandaleche-leche? Konti ang coverage, ang taas ng singil. Bakit? Kasi incompetent yung mga nandoon sa board nila at saka dyan sa mga official ng PhilHealth. Palitan niya mga yan. Manuel Ledesma, mag-resign ka na. Tablan ka naman ng hiya. Diba ngayong galit yung mga tao? Parating sa PhilHealth. Pero kinakatakot ko rin kasi dyan, parating na ibigay na yung mga ayuda na yung by 2025. Mawawala na yung mga issue na yun. Kasi yung mga issue naman dito sa bansa parang tawag dito isang linggo lang, wala na. Very possible yan na i-privatize. Kasi ang push lagi ng negosyo, privatization. Yan ang modus since time immemorial. Yan ang ginawa nila sa Meralco, yan ang ginawa nila sa Maynilad, sa lahat ng mga public utilities niya, sa LRT, kung ba't nila pinrivatize. Hindi daw kaya ng gobyerno, kaya ibigay sa private. Ang ina nyo kayo mga politiko kayo, labas kayo na, magpaliwanag kayo ngayon. Biskotso. Biskotso. Bro, masarap to pag may kape. Anong pag-usapan natin? Baka naghihintay sila, wala yung mga 30 na yan, putang ina. Ano bang gusto nyo pag-usapan namin? I-comment nyo nga mga boss. Anong gusto nyo pag-usapan natin? Paano makita yung mga... I-comment nyo nga, paki-comment anong gusto nyo pag-usapan namin. Ano ba yung mga ayun. Yan, sige. Pag-usapan natin ang gusto nyo pag-usapan. Gusto nyo interactive, sabi nung sa YouTube, nag-comment sa atin eh. Dapat daw gawing interactive. Ito, interactive. Pero sa YouTube, hindi pa natin na i-live, no? Oo. Dahil nga, kailangan i-record. Kailangan may approval pa ata, di ba? Ganon? Oo, kasi yung nag-apply pa lang si Josh para sa upload sa YouTube. Ng live? Maarte pala to si YouTube Maarte si YouTube eh. Mahigpit na sila eh. Maarte. May nagpapa-shoutout na si Joharik Maligaya. Let's go PhilHealth. Yun, shout out Joharik. Tapos dapat sa inyo sa mga public hospital na admit para subukan nyo gaano mahirap maging mahirap. Ayan na nga yung sinasabi ko eh. Ano to? Health worker to. Si Randy. Kagabi nagla-live ako eh. Ganyan din sinasabi ko eh. Sabi ko, tangina nyo. Yung mga panatiko binabanatan ko kasi. Pinagtatanggol yung mga politiko. Sabi ko, kasama kayo sa pinaglalaban namin. Kasama kayo sa issue nitong PhilHealth kasi pag na-hospital kayo, ang bagsak nyo, public hospital. Aasahan nyo. Guarantee letter. PhilHealth. Hindi naman... Ayun, pinatay ng TikTok. Pinatay ng TikTok. Di ako po pwede mag-live for a certain period. Hanggang bukas ata. Hindi ko mag-guess yung restriction mo. Paano ka nagmumura ka ba doon? Babangat ka ba ng slur? Mga pangalan ng mga politikong pumirma. Yung mga pumirma sa Bicam. Sabi ko, ito, Martin Romualdez, number 1. Tangina mo, Martin Romualdez. Naman tayo sa live dito. Elizalde ko. Ako Bicol Party List. Tangina mo, Elizalde ko. Noong mga natapos ko naman. Yung listahan. Yung buong kongreso. Pero doon sa Senado, nung patapos na ako sa Senado, inend ng TikTok. Ano yung biglang namatay? Biglang pinatay. Tapos nakasulat. Una, nag-restrict muna. Nasa kalagitnaan ng pagbabanggit ng pangalan sa Congress. Biglang ni-restrict. Sabi, hate speech, bullying. Mga politiko binubully. Yun nga. Tapos nung natapos ko na yun, pinatay niya. As you are not allowed. Appeal ako. Appeal. Tangina, appeal. After 10 minutes, appeal denied. Tapos parang naka-shadow ban ako ngayon sa TikTok. Ano ba yung shadow ban na yan? Parang bumababa yung mo. Basically, tinanggal ka sa algorithm temporarily. Di mo na makikita yung mga video mo. So, 0 views. Gano'n? Hindi, may views pa rin, pero hindi na siya katulad ng same lakas. extent ng mga past videos mo. Kaya nga eh. Ano ba naman to? Itong mga content moderator, gets ko naman, mga manggagawa rin yan. Pero ang weird ng bullying, punching up naman ginagawa mo. Hindi bullying yun eh. Araw-araw tayo binubullying eh. Pero dali. Tanungin natin yung mga viewers sa live. Okay ba yung audio? Pwede mag-comment kayo kung okay yung audio. Type yes. Type nyo, Jen Pogi. Yan. Let's go.
Ang gagwa, ayun, yun. Jen Pogi, ilagay ninyo kung naririnig niyo yung audio. Pag hindi, umalis kayo dito. Hello mga boss, magandang gabi. Ayan. Wala pa eh. Di pa daw ano eh. Wala. Ayun, Jen Pogi. Si Badje. Si Badje. Jen Pogi. Okay. Malinaw. Iris, Jen Pogi. Ayan. Marami akong mga fans, sabi sa inyo eh. 209 views. Live, 54 live viewers ata. Madami rin ha. Madami na yan ha. 55, umaangat pa. Pa-share. Sa mga nasa live, pa-share nyo. So, dire, bago tayo magsimula doon sa main discussion natin. Siyempre, PhilHealth. Mainit yan. Summarize muna natin yung mga nangyari. Ikaw na mag-summarize. Singit kayo kung pag may ano ha. Kasi tingin ko, sa perspektiba ko, ito yung mga nangyari. Nag-umpisa yan, tingin ko, nung si Aimee, pinatanggal niya yung AKAP. Tama. Parang 39 billion doon sa budget. No? Inilipat-lipat nila yung budget na yan doon sa Senate. Tapos, pagdating sa BICAM, parang nagkumahog sila. Hindi pwedeng walang AKAP. Election year next year eh. Diba? So parang kailangan nilang ibalik doon sa budget ng AKAP. Kasi ang budget ng Pilipinas, ganito yan ha, every year, ang nagtatakda niyan, DBM. Ito lang yung karaming na budget na pwedeng fix yan. 5.5 trillion. O ngayon ata parang 6 trillion na, di ba? 6.3. 6.3 trillion. Hindi mo pwedeng dagdagan yan. So pagdating sa BICAM, kung meron kang ipapasok doon, ang tawag na rin yan, insertion. Yeah. Dapat meron kang bawasan. So dahil nga doon sa version ng Senate, wala yung AKAP at saka yung mga ibang ano. Ngayon, yung gagawin ng BICAM yan, ganito ginagawa nila. Re-reviewin nila yung buong dokumento. Geto kakapal yan na geto kakapal na mga libro yan. Malalaking libro yan, tapos maninipis yung page niyan. Maghahanap sila doon, ano yung mga pwedeng ilipat-lipat, di ba? Ano yung pwedeng tanggalin, ano yung pwedeng ipasok, etc. So, ang nangyari, tinanggalan ng budget, DepEd, CHED, no? Yung pre-tuition fee, ano pa nga, parang 5 yung main na tinanggalan DOST, hindi naman binawasan pero hindi rin nadagdagan. Tapos nilagay nila yan doon sa AKAP, yung DPWH, pinakamalaki nilagay nila eh. 1 trillion ang DPWH natin. 1.1 trillion, largest in history ng Pilipinas na ano. Let's go. Puro flood control daw yun. Puro flood control. So, ano pa yung mga big gainers? Meron ako listahan. So, mga 5 rin yun eh. Basta, huwag na natin ano yun. So, yun yung summary. No? Nangyari. At yung PhilHealth, isa yun doon sa tinamaan. At zero sila. Hindi, ito para malinaw kasi si Jam Magno nagpo-protesta, hindi daw naman zero. Tama naman siya. No? Kasi sa line items, sa GAA, ito medyo inaral ko yan eh. Sa line item ng GAA, 4 yan na linya. Isa PS, Personnel Services. Yung unang-una. MOE. Yung pangalawa, may MOE, nakalimutan ko lang iba eh. Capital Outlay, at saka 4 yan eh. Others. Ang tinanggalan na pondo sa PhilHealth, yung pangalawang line item niya. Yung sa mga projects niya and services. No? Ibig sabihin, hindi magbibigay ng subsidy ang government doon sa mga nagpapagamot. Kasi bakit yan may subsidy ng gobyerno? Di ba? Ang mga manggagawa, kinakantasan tayo. Direct contribution. Ngayon, contribution natin plus contribution ng gobyerno pagsasamahin kasi nga merong mga kasama sa PhilHealth indirect contributors. Indirect contributors na hindi naman sila employed, wala silang binabawas, wala silang payslip. Pero dahil daw sila ay bumibili ng mga produkto, sigarilyo, alak, pagkain, may VAT yun, di ba? Sin taxes. So yung part ng tax law na yun daw yung part ng gobyerno na ilalagay doon sa pondo ng PhilHealth. Pero may pinondohan pa rin ng government doon. Ano yun? Yung PS, Personnel Services. Ano yung Personnel Services? Hindi, yung mga sweldo ng mga puking ina. Mga JO. Diba? Lahat, hindi lang JO. Pati sweldo, buong bureaucracy ng PhilHealth. Mula CEO, President, Board, lahat ng mga per dime nila dyan, hanggang sa pinakababang empleyado, lahat ng sweldo nila, pinondohan pa rin ng gobyerno. Ano pinagsasabi nila na? Pinarusahan nila yung PhilHealth. Kaya nga. Diba? May buo pa rin yung sweldo nila. So, yun ang summary nun. Tapos, ano yung 9 million mo na 9 million views mo na nag-viral? May AKAP eh. Ano bang laman nun? Sige nga. Tain na kasi sabi si Grace po kasi nagsabi nito nung na-leak na. Kasi yung BICAM mo lang ano yan eh. Hindi naka live stream yan eh. Sa hotel lang yan sila hindi sila nalalaman lang hindi alam ng tao yan. Hindi sinasa publiko yan.
kung yung budget hearing mula sa Kongreso tsaka sa Senate, di ba, naka-livestream? Every agency naka-livestream. Pagdating sa BICAM, sila lang nag-uusap dyan. Secret yan. Kaya nga sinabi ko, magic eh. Diyan nagaganap yung mga magic. O nung nalik na, nung nalaman, lumabas na yung BICAM version ng 2025 budget. Doon malalaman ng taong bayan, zero subsidy o budget basically sa PhilHealth. Tapos 26 billion ang nilagay sa ayuda para sa Kapos ang Kita program. More popularly known as AKAP. Ang nag-imbento niyan si Martin Romualdez. Wala yan, di nag-exist yan. 2024 lang nag-exist yan eh. Kasi produkto rin ng insertion yan. Yung 2023 budget, BICAM din, siningit yung AKAP. Kaya di ba nanggagalaiti dyan si yung Otol, kapatid ni Bongbong. Si Aimee, nanggagalaiti dyan kasi ngayon lang sumulpot yan, walang implementation, walang IRR, walang malinaw na guidelines and everything. Ngayon lang talaga sumulpot yan. Kaya siya ay nagpatanggal sa Senate nakaraan. O tapos, mababalitaan natin, zero subsidy for PhilHealth, 26 billion for AKAP. O di, tangina, di ba? Anong logic nun? Ang sinasabi ni Grace po, kailangan daw magtipid eh. Kailangan daw, tawag dito, pondohan yung ibang mga proyekto ng gobyerno. May masabi lang, no? Putang ina talaga. Pag inisip mo, okay, gets reality ng budget, yung binanggit niya ni attorney. Reality ng budget yan eh. Hindi mo lahat makikater eh. So may magsasakripisyo ka talaga. Pero mababalita mo, anong pagtitipid sinasabi nito ng mga senador? Ang issue rin nila ng mga tao dyan, di ba? Bakit yung mga legislators yung magpapakalat ng mga ayuda na yan, yung sa AKAP program? Bakit di nilang ibigay sa DSWD kung talagang spread lahat yan sa That's exactly the problem. Yun nga yung problema. Kasi kung problema pala nila yung mga ayuda, bakit di nila dagdagan ng pondo yung DSWD in the first place? So, actually, nakalagak yung AKAP sa DSWD. So, ganito kasi yan eh. Sa papel, hindi naman talaga yung congressman yung nagpapamigay. Sa papel, may DSWD ding nandun habang nagpapamigay yung congressman. Pero, sa DSWD, ang alam nila dyan, ito, pondo ni ganito to. Pondo ni Kong ganito to. Ito, pondo ni Kong ganito. Kaya, si Kong ang magsasabi kung kanino saan ilalagay, sino beneficiaryo, magpapalista yan eh. May tagalista, alam ng mga tao yan. Pagka hindi mo kilala yung tagalista, nung bata ni Kapitan, wala ka, yari ka. Yung bata ni Kapitan, yung Kapitan na yun, bata ng mayor yun. O bata ng congressman. Sila magpapalista nun. Pero technically, ang DSWD talaga ang namimigay. Para sila yung manpower. Pero pupunta si Kong doon. Siyempre, pag namigay, yun nga. kampanya na yun. Ganun yun. Patronage politics na. When it comes to distribution ba, may karapatan ba yung mga congressman dahil sila yung nag-appropriate ng budget na ilagay yung mga mukha nila doon? Or kahit yung presence? Wala dapat. Legally, wala. Legally, wala. Pero in actuality, yung real politic niyan, meron. Kasi pagka hindi mo binigay yan kay Kong, next budget hearing, papatawag ko yung regional director dyan. O yan kung sinong responsible dyan na ano. Tawag ko DSWD. Papagalitan ko yan sa committee hearing. Diba? Ba't di mo? Pag di mo binigay ako naglagay niyan. Ganun yan. Ginagawa ni Cynthia Villar yan eh. Ginagawa ni Cynthia Villar yan. Paano? Di ba kapag nagpapatawag ng mga hearing cyber libel. Totoo naman to eh. Panoorin nyo sa Facebook. Nasa Facebook naman. Yung mga budget hearing, sasabihin niya, ako naglinis niyan. Yung river na yan. Parang siya, di ba? Akala mo siya nagpahala talaga, nag-dredging, no? Ganyan, ginagawa ng mga politiko. Akala mo pera nila. Ay, ako. Akala mo pera nila, putangin ng mga to. Kaya galit na galit ako. Medyo kalmado na ako ngayon kasi naimura ko na yung lahat ng dapat maimura. Pero naban na rin ako. Pero nagagalit pa rin ako ngayon, no? Pinipigilan ko na sarili ko eh. Joke lang. Ha? Magbasa muna tayo ng mga merong mga comments dito na puro Jen Pogi pero dali. Si Roy Aresgado. Tayong maliliit na manggagawa ang kawawa na naman. Sana lahat ng mga opisyal ng PhilHealth ay tanggalin at kasuhan mga korap. Yan. Yan. Emmanuel Ledesma, mag-resign ka na. Tablan ka naman ng hiya. Emmanuel Ledesma. Chief Executive Officer yon ng appointee ni BBM. PhilHealth. In-appoint. Meron pa. Dito pa. Saan ba? Dapat nawala. Meron dito ang banggit. AKAP, yan ba yung bagong pangalan ng pork barrel? Oo. Ayun nga. Hindi yung sabi ko sa post, modality lang yan ng pork barrel. 2025. Siyempre, election. Election na eh. AKAP. Ito, may tanong mga kasama. Yan. Di ba na gusto nila i-privatize yung PhilHealth?
kinukurap nila tapos kunwari wala ng pera, ibibenta ba sa private bidders? Ay, ito. Hindi pa to na hindi pa rin na-discuss to sa whole social dialogue na Very possible yan na i-privatize, no? Kasi ang push lagi ng mga negosyo, privatization. Yan nangyari sa NAIA, di ba? Ginawa ng problema, di ba? Para kunwari may mga liknik, may mga daga-daga daw, ibinenta kay Ramon Ang sa San Miguel. SMC. Diba? Ganun pa din. Yan ang modus since time immemorial. Yan ang ginawa nila sa Meralco, yan ang ginawa nila sa Maynilad, sa lahat ng mga public utilities, yan sa LRT, kung ba't nila pinrivatize, di daw kaya ng gobyerno, kaya bibigay sa private. Mga bobot tanga. Diba? Ano na yan, minura ko sa live ko yan eh. Yung mga sumasakay, di ba, PhilHealth is a state health insurance provider. So, yung mga indigent na mga kababayan natin, even senior citizen, yung underprivileged sick people nga, Filipino people, Mga homeless. dapat ang nagko-cover dyan, gobyerno. State responsibility yan. O ngayon, nung pumutok tong PhilHealth issue, sinakyan ngayon ng mga private health insurance provider. Sino private health yan? Baka... Hindi. Sabihin mo na, sinakyan naman nila eh. Mga private health insurance. Sino ba mga health insurance natin ngayon? Si Sun Life ba? Sun Life, Ganun, ProLife. Sinakyan nila yan. HMO, mga HMO. Mga HMO. MaxiCare. Wag na lang daw, wag na mag-PhilHealth. Oh. Sa halip na magbayad kayo sa PhilHealth, Invest kayo sa ibigay nyo na lang o mag-avail na lang kayo ng, ano bang tawag doon? HMO. Mag-avail na lang ang package Ah. ng health insurance package. Pero mo parang sagad-saga rin pagkademonyo ng mga to. May problema na doon sa PhilHealth. Tapos sa halip na ang ibigay mong solusyon, ayusin ng gobyerno, yung trabaho niya. I-privatize. Ang solusyon niya, dito na lang kayo mag-avail. Gets ko naman na may mga tao ayaw na talaga magbayad sa PhilHealth. Gets ko, maraming galit dyan. Ayaw na nila kung, sabi nga nila, kung kinsenas katapusan, binabawasan kami ng pagkamahal-mahal dyan sa PhilHealth. Wala naman kami nakukuha dyan. Ba't pa kami magbabayad dyan? O ngayon, sinakyan itong mga private health insurance companies. Naku kayo wag ganyan na... Ang dami rin problema dyan sa private health Yun insurance companies. Tingnan mo sa US. Diba collect mo sa US, yung United Health, yung pinatay na CEO. Ba't pinatay yung CEO? Denying claims. 35%. Dinideny nila ng dinideny yung claims. Ang 35%. ginawa kasi ng United Health, kumuha siya ng third party na kumpanya. Itong third party na to, ang trabaho lang niya, mag-deny ng claim. Tapos ginamit niya AI, artificial intelligence. Tapos binabayaran siya ng United Health, kada deny niya. And then magdi-deny ng mga claims yung gago, di ba? Doon siya kikita eh. Yun ang problema sa privatization. Yan. Dahil yung mga private companies, ang pinaka bottom line nila ay profit. Tama. So kita. Kaya hindi serbisyo. Ang gobyerno dapat ang bottom line ng gobyerno serbisyo. Pero bakit ganyan ang nangyayari? Bakit sa PhilHealth pagkakandaleche-leche? Konti ang coverage, ang taas ng singil. Bakit? Kasi incompetent yung mga nandoon sa board nila at saka dyan sa mga official ng PhilHealth. Palitan niya mga yan. Tindi ng mental gymnastics ng mga senador eh. Tsaka si BBM kanina, di ba may interview siya? Yung gina-justify niya. Ano nga ba sabi ni BBM? Ay, isa pang bobo tong Ano yung presidente specifically natin. sinabi ni Sabi Nakita ko niya, lang yung caption na okay lang daw na wag bigyan ng subsidy since merong 100 bilyong piso 500 billion na daw. reserve funds. So therefore, justified yung hindi pagbigay ng subsidy sa PhilHealth. Pero mo may presidente tayong tanga. Malamang sinabi lang sa kanya yun. Binulong lang sa kanya. Press. Yung may 500 billion yan. Kaya okay lang yan. Wag na nating pondohan yan. Hindi niya alam yung batas. Hindi niya alam yung nakasulat sa konstitusyon tsaka yung batas. Sa Universal Healthcare Act, kanina naglabas ako ng content kanina sa sa TikTok tsaka sa Facebook eh. Kasi sabi ng batas, yun nga, binabanggit ko kanina pa, every Filipino, because of the Universal Healthcare Act, should be able to access quality and affordable healthcare services. Whether or not you are a paying or a contributor o hindi. Kasi kung wala kang kapasidad na magbayad ng premium, who should pay for you? The government. Yun yung nakasulat sa batas eh. Kaya nga, di ba, kaya yung premium, yung nagbabayad, yung mga direct contributor, yan, meron na sila dyan. O ngayon, yung mga covered ng PhilHealth na hindi nagbabayad, sinong mag-shoulder doon? The government. Tinanggalan. Patay. Tinanggalan ng subsidy. Yun yung binabanggit natin din sa mga tagapagtanggol ng tangang presidente tsaka ng mga senador at congressman eh.
yung reserve funds na sinasabi nila, hindi naman hindi naman reserve as in reserve lang talaga. May certain purpose yun. Paano kung magkaroon ng public health emergency? Like pandemic. COVID. Saan kukuha ng pondo? Huwag naman sana. Pero posible yan. 'Di ba? Tapos ang dami pang unclaimed. Kaya hindi ako naniniwala sa totoo lang fundamentally, at ito rin yung sinishare ng ibang mga health reform advocates. Si Tony Sina Lechon. Tony Lechon, sina Doktora Minguita Padilla, sina Yusek Cielo Magno, tsaka maraming iba pa. Na sinasabi nila, how can there be excess funds kung ganito ang sitwasyon ng public health system natin? Ang daming unclaimed, napakaliit ng services na na-avail sa PhilHealth. Diba? So, ang daming hindi pa covered. Alam nyo ba mga boss? Yan na, ito sa mga Pero viewers. muna ako. Sigit muna ako. Okay. Daming unclaimed. May nag-comment kasi. Sabi nito, na-operahan nanay ko, 300,000 plus daw. Yung gastos, binigay lang ng animal na PhilHealth, 14,000. Kita mo? Meron daw bracket. Di ba? Ang kakapal ng muka. Putang ina, diba? Actual yan ha. Ito, nag-comment yan ha. Ganyan na ang naranasan ng mga pasyente. Magkakanda matay ka na, tapos pagdating ng billing, magkano ibabawas? Buong buhay mo, nagbabayad ka ng PhilHealth. Sabihin na natin, 30 taon ka nagtatrabaho, 30 taon din binabawasan yung yung buwan-buwan, yung sahod mo because of PhilHealth contribution. Magkano ang ibabawas? Magkano lang ma-avail mo? 10,000? 20,000? Ang billing mo. Magkano billing mo sa ospital? 1.5 million. Babawas doon 10,000. Sabi nga sa comment section ko, doon sa mga pinopost ko, sana bali daw kung kayang i-loan yung contribution ng PhilHealth. Wala naman daw parang SSS. PhilHealth wala. Incompetence lang talaga ang pwede mong maiano dyan sa PhilHealth. Ilagdag ko, ito si Dr. Minguita Padilla nagsabi nito eh. Alam nyo ba na pwede kung hindi kayo enrolled sa PhilHealth, kuwari sa LGU, senior citizen ka, o indigent ka, yung LGU mo ang mag-i-enroll sa'yo sa PhilHealth. Dapat. Babayaran ka pa ng, Yan yung sa batas. babayaran ng PhilHealth pa yung LGU. Pwede ka magkaroon ng libreng laboratory test, examinations. Ang daming libreng services. Pinapaalam ba ng PhilHealth yan? Na-access ba ng mga tao yan? Hindi na-access. Hindi. Kaya yung term na excess funds, fundamentally, may mali eh. Nagiging excess yan kasi hindi ginagawa o hindi na fulfill yung pangako ng Universal Healthcare Act. I'm not saying PhilHealth is so perfect. Hindi perfecto yan. Ang daming mali yan. Ang daming butas yan. Pero one step yan. Isang hakbang yan towards the realization ng tinatawag nating fully universal healthcare. Kasi universal social protection, nakasulat yan sa saligang batas. Salamat Tatay Digong yan, no? DDS ka talaga. Kaya napagbibintangan DDS. DDS talaga ako mga boss. DDS. Diring-diri sa sistema. Bago yun. Diring-diri sa sistema. Ito si Mark daw. BBM daw to si Mark eh. Ano yung BBM na yun? Hindi ako BBM. Anong BBM mo? Hindi, ako yun eh. BBM din ako eh. DDS tsaka BBM loyalist. BBM, burat na burat sa management. Diring-diri sa sistema. DDS. Tapos BBM, burat na burat sa management. Kaya, hindi, napakainit talaga nitong issue ng PhilHealth. Kasi tagos yan, very close yan sa puso ng mga contributors. Kasi, biruin mo, sa sahod ka, titignan mo ang payslip mo. Ang laki ng laki ng kaltas. Ako naranasan ko yun. Ang laki ng kaltas sa PhilHealth. Nangihinayang ka eh. Tangina, pamasahe ko na to 1 linggo. Kasi ikakaltas lang sa'yo. Wala ka namang Tapos mga OFW, lalong-lalo na. Putangina. Ang OFW, ito ang kaibahan eh. Ang OFW, siya nagsusolder ng lahat. Di ba? Tapos wala naman siya dito. Pwede naman sasabihin dyan ng PhilHealth. Hindi, meron naman po pwedeng Pag umuwi ka. Pero mo solder niya lahat. Kaya ang daming OFW nagko-comment eh. Tangin ng PhilHealth yan. Taon-taon nagtataas. Pero naalala mo, nung dati, nung magtataas ng 3% ang PhilHealth, ang unang umalma dyan, OFW. Pinatigil Nag-content sila dyan. Nung panahon ni Digong to, tapos, tinigil ni Digong. May moratorium. Binito niya yung 3% na ano. Kaya sa mga viewers, it pays na kayo ay magreklamo sa social media. Tama. Meron niyang naabot. Mag-ingay. Kailangan mag-ingay yan sa social media. Tapos, ina talaga nakakainis kasi. Siyempre. Halatang inis-inis ka. Kanina ka pa nagsasalita. Di mo pinagsasalita. Sorry. Sige lang. Nakikinig lang ako. Akala ko ubos na kasi yung inis ko eh. Sige, tuloy-tuloy mo lang inis mo. Kasi, di ba, ang huling barahan na lang ay tawag dito, i-veto
ayoko siyang presidente. honorable eh. Di president. BBM na lang. Veto. Tapos, tangina niyan. Yung interview niya kanina, ay putang ina, wala na talaga tong pag-asa. Ay, putang ina. Yung last resort na magbibito, kahit ako, okay na ako, line item lang, ibito niya. Di ba, ano yun? Kapangyarihan ng presidente. Pwede, yung, pwede. yung line item lang, hindi yung buo. Actually, yun ang panawagan ng labor movement. Veto, reform, Ayun. and ano yung isa? Ayun, reform. Hindi, tatlo eh. Nabasa ko lang kanina eh. Veto, reform, tapos yung sa management, sa leadership yan eh. Parang, Restore. Restore. Veto, Restore. reform. Oo. Veto ang line item, i-restore mo budget ng PhilHealth, i-reforma Yung leader, yung leadership. PhilHealth. Wala nang pag-asa. Kaya mga boss, yung mga nanonood sa live, tsaka mga makakapanood nito, ewan ko kung kailan lalabas tong episode na to. No other option kundi mag-ingay. I think, sobrang init ng issue. Ayun, ganun nga. Hindi naman kailangan sa kalsada mag-ingay. Mas maganda kung sa kalsada. Pero kung sa social media, pwede ka mag-ingay. 9 million views nga. Ikaw, 3.5. 3 million views nga yung sa PhilHealth ko. Kasi kailangan ko ng lalabasan ng galit eh. Putang ina, nakakabwisit pare. Putang ina. Nung nakita ko, nasa Davao ako eh. Nasa Davao ako nung nakita ko, ay putang ina, nandun ako sa restaurant. Yung pinagtitinginan na ako ng mga waiters, tsaka waitresses. Pero putang ina, hindi kailangan ko ilabas to, kundi puputok ako eh. Inang gago. Ang lupit. Antindi mo. Tapos, naglabas din ako ng listahan eh. Sino yung mga pumirma dun sa Bicam. Ayun. Check nyo na lang mga boss. Gamitin nyo yung social media. Sino ba yung mga pumirma dyan? Tignan nyo na. Nag-post ako sa page ko kanina eh. Ayun. Yung mga pumirma. Pero yun, andun yun. Pero may mga hindi pumirma. Para si Risa Ontiveros, Yan. si si Bato, si Bongo, si Aimee. meron pa si Tsaka si Coco Pimentel. Coco Pimentel, yan. Si Pia, may pumirma siya pero may nakasulat eh. Bueno, ano asterisk. Nakasulat. With reservations. Ganun po. Strong reservation din ata siya. Pero pumirma ka pa rin. Pumirma pa rin siya. Ba't din na lang siya? Pero ito ang sinasabi ko dyan. Alam ng mga viewers din to at makakapanood nito. Yung iba dyan hindi pumirma kasi alam nila na heated heated topic yan eh. Sa 2025 babalikan sila. Kasi sa kanila gagamitin yan para hindi sila iboto. Ang weird nga no, sa mga politiko doon, nagkaroon ng moral ascendancy sila, Senator Bato de la Rosa dyan. Out of all the politicians there, parang nagmukha pa silang hero. Hindi sila pumirma. Totoo, dahil hindi niya lang kakampi yung mga Pero ito in fairness let's be fair. Yung kay Bongo na malasakit. Malakas center. Malakas talaga. Laking tulong ng malasakit. Marami akong kakilala. Actually, si Maya, yung kasama natin. Si Maya, nung na-COVID yung anak niya, full binayaran ng malasakit center. Kasi ang malasakit, kinonsolidate niya lahat eh. Yung, mga PhilHealth, lahat PCSO. ng fund na, yung MAIP, ng DOH, kung dati kasi, DSWD. walang ganyan sa mga ospital eh. Wala. Ang gagawin mo, isa-isahin mo lahat. Yung mga offices. Opisina. Register, Paano kung nasa probinsya ka? Sabihin na natin kung wala pang Negros Island region dati eh. Ngayon may Negros Island region. So lilipad pa yung mga yun sa mga taga Negros, lilipad pa Panay. Para lang kumuha ng mga services na ganyan. So, laking tulong ng malasakit. Pero naglabas ako ng, sa listahan, i-search nyo na lang mga boss sa page ni Batas Manggagawa, tapos sa page ko rin, tang-inang yan. Marami nagtatanong kasi, sino ba yung mga yan? Hindi namin boboto yan. Kaya yun, naglabas ng listahan. Oo. Pero ang may pinakapakanak talaga dyan, Si Romualdez. Martin Romualdez. Ano yan? Brainchild ni Martin yan eh. Pero sa tingin nyo ba, attorney, curious lang ako kasi parang naiisip ko to. Parang sinabay nila yung ganyang klaseng programa. Siyempre, patronage politics sa next coming elections. Pero politically speaking, para magkaroon sila ng stronger allies sa loob ng legislation. Kasama na rin yun, siyempre. Lahat ngayon, yung budget na yan, ang tawag dyan kasi ng mga nasa political sphere. Space. Election budget ang tawag dyan. So, maximize yan para matulungan yung mga nandun sa administration slate na ikampanya yung sarili nila. At lagi yan, pondo yan. So, parang nagmukha ngayon na isolate yung mga Duterte allied. Ganun talaga yun, syempre. Dahil sila ang main na kalaban ngayon eh. Sila yung gustong ubusin na mawala lahat sa pwesto ng admin ngayon. So, talagang gagamitin laban sa kanila yan. Kaya di sila pumirma.
Ganun na kanina. Pero magbasa muna tayo ng mga kasi dapat nga interactive eh. Oo nga, Diba? interactive. Uy, total of 700 views na tayo. Ayan, very good. Ito, dapat tong tatlong to may pwesto sa gobyerno. Naku, Gagawin namin. galing kay Lacuna, Jackil Mark, Kung gusto nyo, Traffic Aid. kung gusto nyo, 85 ka manggagawa party list. Ayan siya. Yes! Naisigit. Siya lang pala, siya lang. Sala ko dun, Department of Archives. 85 ka manggagawa party list. Yan. Director of Yan. Archives Siya ako, lang di po ba? ang tumatakbo sa amin. Hindi kami dalawa. Kasi May mga nagko-comment, nag-iingay daw ako kasi tatakbo ko. Talaga. Kasi tahimik lang. Talaga. 85 ka manggagawa party list ha. Boto nyo. Ano yung mga comments? Ito pa. Kaming manggagawa sa araw-araw bumabangon pero taga PhilHealth sa araw-araw umaahon. Ayun nga na yung Ay puta, yung may ano Christmas na. yung PhilHealth May Christmas bagong pa. may bagong dagdag na dun sa formula para yumaman. Ayun. 'Di ba? Sipag, tiyaga, illegal na bagay, maging miyembro ka ng PhilHealth. Ano yung Christmas party nila, di ba? 100 million Ayun. yung budget. 138 million. Ano Hindi yung sasabihin naman, pinakinggan ko yung interview kanina ng spokesperson. Ano daw yun? Fake news daw. Ulul. yung 100 Hindi kasi million? daw, hindi pa daw final. Hindi pa final. Lokohin nyo, lola nyo, Tsaka putang ina sabi nyo. nila, hindi lang naman Christmas party yan. Pati Matagal na. anniversary. Ulul. Coffee table po. Kaya, Tangin na magkano kayong flask yun? Pero flask, no? Para milyon-milyon ang ipondo mo. Ano yun? For all we know, alam namin yan, pagdating sa gobyerno, magpo-procure. Di ba? Canvas Canvassing kunwari. bidding. Oo. Minsan yan, di na nagka-canvas, negotiated na lang. yung tatlong magbibid, magkakakilala. Wala na. Mas malaki yung kickback sa ano. Tangin ng flask yan, siguro tigli 500 yun. Anong flask yun? Ano yung post nyo sa page nyo, attorney? Yung kakayod tayo para sa Eh, PhilHealth. sabi, Para kanino ka Ang gumigising? dami ng reshare na. Hindi, sabi ko, Monday na naman. kasi Sunday ko pinost. Lunes na naman bukas, pero kailangan pumasok. Maraming taga-PhilHealth ang umaasa. Ang dami share. 1,000 dati nag-share eh. Putang ina mo, Emmanuel Ledesma, mag-resign ka na. Resign kayo, mga Resign putang kayo. ina nyo. Tsaka Sibaba kayo dyan. yung PhilHealth board po kinang ina nyo. Tapos Incompetent. sabi nila, kasuhan yan, cyber life. Putang ina nyo. Hindi naman walang cyber libel sa pagmumura. Ito, Sabi ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court yan. Lalo na kung public official ka. Ayan. Kaya kahit pagmumurahin ninyo, mga viewers ito tip sa inyo, walang cyber libel. Pagmumurahin ninyo lahat ng public official, walang kaso yan. May Supreme Court case Putang na yan. ina mo, Emmanuel Ledesma. Isa-isahin mo lahat. Putang ina mo. Mula presidente, putang ina mo BBM, putang ina mo Sara Duterte, putang ina mo Jesus Cordero, putang ina mo Martin Romualdez. Ayan, Lahat yan, walang kaso yan. Ilang libo ba ang public official? Public mabuubos servant? oras Patay ng mo. list. Muramuhin isa-isa. So, pag mumurahin mo, wala yan. Kasi kung hindi nila kaya tumanggap ng mura ng taong bayan, Ay, huwag sila wag kayong magpa-elect May dyan sa kakaibang mga Pero ano posisyon pala, nyo. Eli? Speaking of this issue, ano pala yung mga stance ng mga political parties like Liberal Party, Progressive? Ay, ewan ko. Wala akong pake. Wala. Ako, wala akong pake. Hindi ba taga-liberal? May pake ako. Anong opinion ng mga manggagawa at saka ng masa? Ang 85 ka manggagawa. Ano stance nyo? Ano stance? Tangina, resign! May official statement na ba kayo? Wala pa. Wala pa eh. Ito pa lang. Wala Ito pa pa eh. lang. Hindi, on capacity na First nominee. Pero resign yan. Mag-resign ka, Emmanuel Ledesma. Ibalik nyo yung mga pinagkakakat nyo sa mga social services na budget. Reformahin niyan PhilHealth. Makabanat ka sa ibang partido. Ikaw, wala ka pang Wala ka palang statement. official statement. Hindi, may official video. Official video. Ito, magbasa ulit tayo ng mga ito isa, Happy Adim Pili. Happy. Isa sinabi si Joharic Maligaya, old school, 90s insurance. Yung kanina pa to eh. Oo. Ito, si N. Mayordomo. Ulol din yung mga HMO. Nasa emergency room ka na mag-iisip ka pa kung pasok ka ba sa pre-existing illness at Putangin na mababawasan mga yung itutulong Ay, sa'yo. naranasan namin yan sa AirPods ko eh. Mm. Inang mga HMO, di ba, maglalagay ka ng mga dependents mo doon? O mga beneficiaries ng inang HMO, pahirapan din mag-claim eh. Masahol na nga PhilHealth, masahol din itong mga HMO. Kaya sagad-sagari mga putang ina rin ng mga private health insurance companies na sumasakay dito sa clout ng PhilHealth. Gusto nyo lang i-privatize yan for... May tanong sa inyo, attorney. Yan. Sige, Boss, tanong lang dito. Dito lang ba sa Cavite, magkano po talaga ang kaltasan ng sa PhilHealth sa minimum rate na 560? Hindi ko alam. Iba-iba kasi. May bracket eh. Ang PhilHealth. Pero, for a certain... check mo na lang, meron yan sa Google online. mo, pare. Google mo. Pag mas tanong sa amin. May PhilHealth calculator, yung deduction. Pwede sa Google yan. May certain bracket yan. Tsaka di naman kami taga-PhilHealth. Trabaho ng taga-PhilHealth yan eh. Baka agawan pa namin sila ng trabaho. Laki-laki na.
Kaya nga. Wala naman kami nakukuha sa 138 million nila. Kaya nga. Pero ano ba dapat gawin dito sa PhilHealth, no? Hindi magsipag-resign nga sila. Hindi. Palitan. Resign kayo Reform. lahat. Palitan, di ba? Bawasan yung contributions, yung 600 billion o 500 billion na nasa reserve, gamitin para bumaba ang premium. ang contribution ng manggagawa. Tapos, dumami yung covered na illness. Kasi nga kanina, di ba, sabi 14,000 lang daw yung binigay. 300,000 bill niya, 14,000 lang pinili. Then, taasan mo yung bracket nun. Di ba? Kaysa pabulukin mo yan sa bangko, nang nakikinabang yung bangko, kasi ini-invest ng bangko yan eh. Tapos, yung interest na binibigay sa'yo ng bangko, dun sa 600 billion mo, mas makakainin lang na inflation. Tama. Diba? Gamitin ninyo, kaya nga sinasabi natin, incompetence itong PhilHealth Ang isa pa pala na nalilimutan. Ito mga boss, nalilimutan sa usapin nitong PhilHealth. Di ba may syntaxes? Oo. Siyempre, literal na syntaxes yan sa Yossi, Vape, alak. sa sweetened beverages, sa alak, alcoholic beverages, etc. May earmark na yan every year. Ngayon, nasa 50 plus billion ang naka-earmark na syntaxes revenue. Papasok dapat yan sa funding ng universal healthcare. Nakapasok yun dun sa PhilHealth. Nasa batas yun. The question is, nasan yun? That's the question. Di sinasagot. Ba't siniro yung subsidy? Nasan yun? Sa akap. Tanong sa forum to kanina eh. Kanina may forum yung Nagkaisa Labor Coalition. Nandun ako, pumunta ako eh. Tanong din to ng mga labor leaders. Nasaan yung revenues raised from syntaxes? Kung isisiro mo yung subsidy dito sa PhilHealth, nasaan yun? Pag may nawawala, may nagkaroon. Ayun. Ayun nga. Ano ang mga nagkaroon? DPWH, AKAP. Akap. Ang ina niya na. Ayan, kaya sinasabi ng mga... Prelude natin sa privatization. Ayun. Privatization. Private. Kaya sinasabi nga ng mga... Kasi discuss na kanina. Meron kasing audience namin, kakatating lang. Hindi yan napanood eh. Kaya sabi ng mga health reform advocates, unconstitutional talaga 'tong nangyayari. Garapalan. So, impeachable offense yun? Sinong impeach natin? BBM. Sino ba mga impeachable officers? President, Vice President. Plus constitutional commissions. Yun. Tangina, pirmahan mo, BBM. Actually, pwede eh. Ground yan. Pwedeng culpable violation ng Constitution yan. Pag ziniro PhilHealth, tapos pinirmahan tong GAA, kasi batas yan eh. Yung General Appropriations Act, pinirmahan ni BBM. Pwedeng maging ground yan for impeachment ni BBM. At isa pa, at PhilHealth, di ba? Pero wait, di ba banggit nyo naman is hindi naman fully zero yung subsidy talaga sa PhilHealth, yung isang section lang. So, paano siya naging Kahit na. Ano sabi sa Constitution, Ella? Saan? Ano yan? Ella. Yung privacy ng health. Sabi sa Article 2. Section 15. Yeah. Karapatan natin, tinagalog ko na lang. Nag-review. Karapatan natin ang kalusugan, the right of the citizens to health. Tapos sa Article 13, Section 11. Ewan ko kung tama. Abisado mga number ha. Baka pakcheck ka ng mga abogado dyan. Mga boss na nakikinig ha. The state shall adopt comprehensive steps towards health development, and it shall prioritize underprivileged, sick, elderly, disabled, women and children. Yun na mismo. Putang na kabisado. State policy. May ganun pa eh. State policy. Dalhin nyo ako sa Congress. Debate tayo dyan. 85 ka man kakawa. Naisigit po pa talaga. Nasa hearing ka na. Di ba, PhilHealth? Usaping budget eh. Ang hindi pa, PhilHealth, tingin ko on the defensive, sunog na mga putang inang mga senador tsaka congressman. Lahat sila defensive. Di kami pumirma dyan. Di ba? Naglabas lahat sila. Tang-inan nyo kayo mga politiko kayo, labas kayo na, magpaliwanag kayo ngayon. Ang hindi pinag-uusapan ngayon, Constitution din, the state shall allocate the highest budgetary priority for education. Health. Alam mo, ang pinakamataas na budget ngayon? DPWH. So, unconstitutional naman yan. Control. Article 2 ng Articles of Impeachment ni BBM yan. Article 1, PhilHealth. Article 2, Education. Kasi violation ng Constitution yan. Nasa Constitution yung sinabi niya na yun eh. DPWH. 1.1 trillion.
Pagsamahin mo ang budget ng DepEd, CHED, SUC, isama mo ng TESDA. Kulang pa sa, kumpara mo sa DPWH. Yan. Malaking kasalanan. Malipat sa mga jokes na baka para yan sa mga flood control projects. Ano yung rational bakit sobrang taas ng budget? Yun. Flood control? Yun ang nagpalaki. Flood control project. Tignan mo. Halos lahat, alam ko parang halos lahat ng 200 billion na Hindi lang pala siya insertion. meme. Ano talaga eh. Yan. Nagpalaki. Pag sinipag-sipag ako next year, January, pag medyo wala konti akong trabaho, drop tayo article sa Ayan, sige. Okay. Ikaw ang magpapile. Magpa-file ako. Para sa yun, dalawa yung impeachment. Sara Duterte, BBM. Tingnan natin kung ano. Parang tapos pagpustahan natin. O sino ang ano? Okay, game. Sila, nag-file din sila di ba? Yung mga grupo, ako pa-file din ako. File tayo. Against BBM. Dalawa na nagpapile kay Sara Duterte. Malamang aabutan ng recess kasi yan eh. So pag... Tangina, masasabihin na naman ako DDS nito eh. DDS ka naman DDS naman talaga ako, di ba? Oo. Ako ay diri-diri sa sistema. Ayan. Lupit mo, DDS. boy. Ayos ka, boy. I-record. Ang dami nagre-record pag nagla-live ako. Ang dami. Nakikita nga kita sa TikTok, bigla kay Dicon. Sino to? Ba't si Ellie? Kagabi, biglang natatawa nga ako. 4,000 na ata nanonood. Biglang, na end. Yung mga tao nawala. Paano mo nalaman? Nag-end nga eh. Naglabas kasi agad ako ng naglabas ako ng statement ng video. Tapos, kaya ka pala nawala. Feature ka na lang sa mga Minecraft video. Talaga? Oo, yung brain rot. Pang brain rot. Dagin na yan. Baka, kasi tayo naman maingay dito. Hindi lang naman ako, pero marami nag-iingay dito. Una na natin, binanatan si Recto eh. Si Ralph Recto. Diba? Yung DOF Circular 003-2024. Kabisado ko pa, tangina. Yan yung sa transfer. Yung transfer. Napigilan natin yan mga boss dahil sa pag-iingay ng mga labor groups, ng mamamayang Pilipino. Pero may una na kasing kinuha. May una nang kinuha. Yung pangalawang pagkuha niya. Pero, Ba't ba init na init yung mga putang ng politiko sa PhilHealth? yun nga eh. Kinuha na nila ng pondo para sa nilagastusin daw yun? Para sa unprogrammed appropriation. Unprogrammed appropriations nung last year, this year. This year din. Tapos ngayon, budget, tinanggalan naman nila. Sabi ko, may nangapi ba sa inyo? Di ba kayo mahal ng nanay nyo? Putang ina nyo? Hindi kayo mahal ng mama nyo. Tangina nyo yung PhilHealth. Tangina. Anong meron sa PhilHealth? Yan din tanong lang marami. Ano meron sa PhilHealth? Anong meron sa PhilHealth? Puta. Ay, eto pa. Putang ina talaga. Kasi agaw-agawa na kasi sa flood control. Ayun. Agaw sa flood control. Agaw na sa flood control. Hindi ba ako sa flood control? Sa PhilHealth. Sa PhilHealth na. Putang ina. Ay, ito pa. Dagdagan natin yung pagkabwisit natin ngayong gabi. Sige. Tangina. Merong MOA, Memorandum of Agreement. Sa Tingog. Tingog Party List. DBM. DBP. DBP. Tapos, PhilHealth. Basically, magiging conduit, magiging daluyan ng mga programs and projects ng PhilHealth yung Tingog Party List. Lupit talaga ni Boss Martin Romualdez. Galing ah. Boss, bata mo kami, boss. Galing mo. Diba? Putang ina! Napakahusay mo. Mahusay. Bata mo kami. Nung nagla-live, May bakante pa ba sa tumbong mo, boss? nung Wala, nagla-live, ang dami umihibon sa tumbong nun. Mahirap sumingit. Mahirap. Putang ina. nung nagla-live nga ako nung kailan yun? Parang isang gabi. 2 days ako sabi, mas puputok na yung mga ugat-ugat mo. Kasi yung mga tao, galit na galit din sila. Putangin na. Hay, puta. Ito, basa ulit tayo ng Ito, si Ramon Angkaw. Solid sa Suzuki. Ang putang ina, dahil mo ng pants yun 85 ka manggagawa party list. Ito pa, si Joseph Datuon. I-share nyo to mga boss. I-share nyo yung Number video. 85, Kamanggagawa Party List, Eli San Fernando, Mark Gamboa, nasingit po siya. Mark Gamboa for Senator. Senator Mark. Naging guest namin yan dito, barkada ko yan si Mark. Ito pa, Kong Eli, sama mo sa buwagin ng provincial rate ang anti-EPAL law ni Madam Miriam Defensor. Oh. Ano ba anti-EPAL law na yun? Ewan ko rin eh. Hindi, parang bawal yung mga mukha ng politiko sa projects. Oh. Kasama yan. Pero ngayong meron, sige. Ito pa, Kong Eli, alam niya kalakalan ngayon ng ayuda sa Barangay Pinyahan. Barangay Pinyahan. Sino yan? Ni Alemor Rosales Perez. Lagot ka sa kapitan mo, wala kang ayuda. Yari ka ngayon. Kay Kap. Pero kasi,
Pero alam na lahat. Ay! Lala ng sistema pala kung ganyan. Hindi. Malala talaga. So, tingnan mo ngayon, ang tawag dito, yung project ng mga congressman, pag tinanong mo, anong project nyo? Ayuda. Ayuda. Hindi, kalsada. Kalsada. Hindi. Other than kalsada at saka flood control, wala na sila ibang sasabihin. Ay, ikaw, pag naging congressman ka, anong project mo? Sige ka. Provincial rate. Buwagin natin ang provincial rate. Tapos, ano pa ba yun? Living wage, ipatupad. Yan muna, mga boss. Baka marami kayo singilin eh. Dalawa lang muna. Tapos kapag pag medyo umaarangkada na yung mga laban natin diyan, tsaka tayo magbukas ng ibang Para pag siningil ako, I can face the Filipino working class. I did my job. I stood for the right of the Filipino workers. Paggawa tayo ng kalsada, Ayan. papunta doon sa PhilHealth para Ay, maglagay ayun, ng tao doon. no. Hindi. Doon sa opisina nila Desma mismo. Ayan. Flyover. Flyover mula sa Circle papuntang opisina nila Ayun, Desma. o kaya sa Padole, di ba? Padole. Ayan. Doon straight ka sa 7th floor. Sa 7th floor ang ni secretary. Tangina mo. Straight flyover. Surprise! Benny Laguesma. Surprise, motherfucker. Andito kami lahat sa opisina mo. Yun lang naman, mga proyekto. Hindi ko pa alam iluklok nyo muna ako. 85 ka manggagawa party list para malaman ko ano mga pwedeng dyan, project, di ba? Pero provincial rate, mga boss. 85 ka manggagawa party list. Nakakano, sunod-sunod na Mark, ikaw naman. Kanina pa kami salita dito. Kaya nga eh. Parang ka ngayon, wala kang energy, no? May party list si Martin. May bagong iba party list nito eh. Hindi, 85 ka manggagawa tayo. 89! 85! Puta mali. 85, di ba? Isi-search ko muna. 85 masabi ko. 89 sabi mo eh. 85 sabi ko. 85 ka 89 manggagawa. sabi mo. Party list numbers. Di ba 85? Di ba 85? Number 2025. Yan. Titignan natin sino yung 85 ka manggagawa. 85 nga, 85. 85. 89 nga. So di mo alam yung number ng sarili mong party. Alam ko. Sabi ko 85 eh. Sabi mo 85. 89. Sino kaya Hindi ako 89 na kakamali. nagkakano? So, ano naman mga anas mo? Ano ka ngayon? Tahimik ka. Hindi, parang nabanggit nyo na rin kasi lahat eh. Parang wala kang galit ngayon. Nandun na nila. Hindi, kasi para sa akin parang yung nakwento ko rin yung sa inyo dati, yung sa Pampanga, yung sobrang lalarin ng patronage politics. Tuwing Pasko, nagbibigay na lang yung mga politiko harap-harapan. Yan. Sino yung may taga Pampanga. Putang ina. Yun yung taga Pampanga. Papangalanan. Dong Gonzales. Pampanga 3rd District. Pumirma yan. Bycam. Aurelio. Yan yung Aurelio Dong Gonzales eh. Tangina. Ito yung... Actually, yung parang dito kinakatakot, na nga ata yung nagsasalita ko tapos biglang ang tawag dito, di ba ngayon galit yung mga tao? Parating sa PhilHealth. Pero ang kinakatakot ko rin kasi dyan, parating na ibigay na yung mga ayuda na yung by 2025, mawawala na yung mga issue na yan. Kasi yung mga issue naman dito sa bansa, parang tawag dito isang linggo lang, wala na. Yung kay Alice Guo, wala na rin. Kay Sara, Nakalimutan na. Yung kay Sara Kibuloy. Kibuloy, wala na rin. Yung kay Sara Duterte, medyo umihira na rin kasi lumabas yung sa issue ng PhilHealth. So by next year, syempre Anong parang... next year? Next week, nakalimutan na ng Pilipino yan. By next week, ibang next issue year na naman na yun. Kaya nga wag na tayo lumaban. Hoy, sumuko na tayo. Wala na tayong pag-asa. Mga pala. Magpunta na lang tayo sa Mars. Mga Manood na lang tayo ng mga telenovela. Ganyan na lang, di ba? Hayaan na lang natin. Laban, itong dalawan to, laban pa kayo ng laban. Wala na tayong magagawa dyan. Basta ako lalaban pa rin. Pagkatapos, malilimutan mo next week. O tapos may bago na naman. Never-ending process. Ganun talaga. Never-ending process. O tapos, tatanda ka, mamatay ka na. Wala na. Tangin yan. Babay ka na. Madali makalimot yung mga Pilipino kasi. May alaala. Yan yung problema. Ano bang sagot? Ito, sociology naman. Hindi pa Sociology. tayong topic. Sociology. Ano tingin mong dyan? Anong tingin mong solution dyan sa mababang memorya? Parang goldfish memory ng Pilipino sa politika. Wait lang, kasi yung... Memory. Yung nakita ko rin kasi alam yung issue sa Korea, di ba? Sobrang bilis ng impeachment process nila doon. Nag-martial law yung presidente nila, binoto para tanggalin. In-impeach agad after a week. Kasi yung parang alaala ng mga Koreano, parang very embedded sa history nila. Habang sa atin, very... Ano tawag yun? Sa sociology kasi may tinatawag na parang di siya parang time constraint ng memory. Dahil sa sobrang dami nangyayari dito sa bansa, parang nawawalan na tayo ngayon ng parang tawag dito. Hindi naman energy, but rather yung parang kakayahan natin na mag-focus sa mga nakaraang issue. Nagiging cynical na. Na. Kasi parang normal na yan eh. For example, yung sa issue nga ng DPWH sa flood control, nung nag-arangkada yan, nung mga bandang June,
nung nag-Senate, di ba? President nagsona si, tas after, ilang buwan, wala na. Ngayon, bumalik siya. Tapos mawala rin ulit next week. So, parang ako, wala akong energy kasi parang, yung sa discussion nyo, parang, syempre, galit kayo, pero ako parang, shit, parang ayoko na. Cynical ka na ngayon. Cynical. Cynical ka Hindi na naman. Getting there. Getting. Ako tingin ko dalawang items kung bakit ganyan. Una, yung education level sa Pilipinas, talagang deliberately pinapababa. Para sa ganon, yung mga karamihan ng tao, ang iisipin lang, paano ako kakain kinabukasan? Kasi kung wala kang kakainin kinabukasan, kailangan magtrabaho. Pag kailangan magtrabaho ng napakahabang oras, wala ka ng time para mag-isip ng politika. Sino ba nagsabi nun? Si Aristotle, yung man must eat first before he can talk politically. Tama. Diba? Si lolo ko yan eh. Si Aristotle. Aristotle ba? Marx din yun, di ba? Aristotle. Okay, ewan. Meron, sa Supreme Court, may isang sikat na quote dyan na paborito kong gamitin sa mga kaso eh. Yan. Gusto ko yung mga quotes doon, ano nga yun? Nalimutan ko. Pressure. Sabi niya, the starving man is not a free man. Ayun. Yan. Oh. Sabi ni Ramon Magsaysay, wow. The freedom of the starving man is empty and hollow. Ayun. Yan, sabi ng Supreme Court. Sino ba may sabi na those who have less in life should have more in law? Si Alfredo Lim. Si Di ba si Elijah. Alfredo Lim yun? Hindi ko subukan. Hindi. Iba pala yung kay Alfredo Lim. The law applies to all or none at all. Ayun. Okay. Galing mga quotes, no? Saan tayo napunta doon? Sa mga- Yung dahilan kung bakit mababa ang memory ng Hindi, pero Pilipino. Sa Korea, kaya mabilis din yung impeachment doon. Kasi may sinabayan, may popular support yung impeachment doon. Second, organized din talaga yung mga manggagawa tsaka mga tao doon. Malakas ang union doon eh. Dito sa Pilipinas, 'di ba? Napakababa ng pag-union dito. Tapos yung gobyerno natin, pag nag-union ka, kanina may nag-interview sa akin eh. Ano po tingin yung problema sa pag-union dito sa Pilipinas? Sabi ko, karapatan natin. Pero kahit karapatan natin, lahat ng nag-union, sinasabi, terorista. Diba? Yan, yung mga challenges. Sa Korea, alam mo paano mag-rally doon? Ang ganda. Nung minsan pumunta ako sa South Korea, Ayun. pinabutan ko sa kalsada, nakaupo sila lahat sa kalsada. Tapos yung linya, talagang straight line talaga. Tapos sabay-sabay silang gumaganon. Dapat maging ganun sa Pinas. No? Galing. Tapos walang dumadaan ng sakyan. Main Main road yun, Ganun. Ngayon, yung rally nila ngayon doon, may ano sila, yung pang K-pop na Ayun, ilaw. light stick. Stick light. Light sticks. Tapos may mga nagko-concert. May mga K-pop idols din na nakikisali. Ko-concert. Kaya ito medyo critic ko yan sa kung paano nagra-rally yung Pilipino eh. Ang boring ng rally natin. Aray. Seryoso. Pag makita mo yung rally ko sa Amerika, sa Europe, just South Korea na lively. Parang festival. Talagang pupuntahan ng tao. Pero dito, pag mag-rally ka, meeting time tayo, mass up tayo, alas 9 Nagra-rally ako alas 9 Dito tayo Mamarcha makita. kayo. Minsan mahaba, welcome Rotonda hanggang Mindiola. Pagdating sa Mindiola, may mga pulis na. Di ba? Pagka nag-disperse na yun, babay na. Uwi na. Kita-kita na lang tayo sa susunod Di ba, Wala na. Di ba ang sabi ng iba dyan, na lalo doon sa ibang progressive groups, na kailangan talaga sobrang seryoso ng rally para mapakita talaga May yung sabi. sitwasyon ng ano. Sino ba sabi? Hindi, kinikriticize kasi yung mga ganyan, mga new forms of para mga protest. Sabi nila dapat seryoso lang. Seryoso ganyan. Kasi daw nadidiminish yung point ng pag-rally kung bumukha siyang entertainment. But ano ganyan. ba ang point ng rally? O sige. Para sa'yo, anong point ng rally? Para express yung frustration sa mga tao, tsaka makakuha rin yung attention ng issue na yun. Bakit ka sa kalsada? Para makita ka ng Nang? tao. Sinong tao? Mga pedestrians. Mga Anong sasabihin ngayon ng mga pedestrian at mga driver pag nakakita nagrarally sa Pilipinas? Traffic. Traffic, di ba? Nakuha mo yung goal mo? Hindi. Hindi, di ba? Kasi ang purpose naman ng rally ay para maraming makarinig sa'yo at maraming makasimpatya doon sa pinaglalaban mo. Ang Diba? sinasabi nga rin nila dyan, okay lang daw ng cause ng traffic kasi yun nga yung point ng Nga, disruption, di ba? nung Para mas messages makuha din. mo yung message mo, di ba? Pero kaya nagrarally kasi dati pa hundreds of years na kasi yan eh. Oo. Kasi dati, wala nang TV, walang radyo, walang internet. Sa kalsada lang nandun ng tao eh. Kaya pupunta ako, nasa ng tao eh. Ngayon, nasa ng tao. Pag inaraw-araw mo yung rally, yun, nawawala ng sense. Ayun nga, diminishing Ang marginal utility. tao nasa social media ngayon, di ba? Pero hindi ko sinasabi
na mababago natin ang sistema to dahil sa social media. Pero hindi ko rin sinasabi na walang mababago. Kasi meron nga nabago sa PhilHealth dati na yan na 3%, di ba? Marami nang nabago yun sa social media ditong past na hindi lang social media pero kailangan ng mga may gustong sabihin effective use ng social media. Yes. Kasi tapos tsaka mo dagdagan ng iba pang aksyon. Kasi may mga mga gatekeeper pagdating sa progressive na rally ng mga progressive na ganyan. Hindi niyo ba nakikita yung sa mga yung mga gatekeeper na ganito lang dati? Iba- Ewan ko. Ewan ko. Ayoko mangaway. Ayoko Tsaka mangaway, ha? Iba yung mga kaaway ko ngayon. iba yung nasa ibang ibang plane siguro ako ng bakbakan. Ibang space ka na. Kasi sa TikTok tsaka sa Facebook, putang ina, tignan mo yung mga comment doon. Masa ang mo doon kausap mo doon di ba? Yung sa X kasi, ko na lang yun eh. Nakikita niyo pala yung yung mga post about, yung parang may isang certain post, di ko alam kung sino yung artista, yung influencer na yung sabi niya parang, the rich gets richer, tapos yung mga lazy, mga the lazy, middle class. the middle class pays for it all. Parang anong tingin niyo dun sa statement na yun? Para may variation pa yan ng it is wrong to tax the working man until he breaks his back and give it to a lazy man. Parang parang ayuda, mga sobrang yan. Sobrang prevalent yung sentiment na yan sa sa middle class Kasi sila yung pinakamalaking tax tapos napupunta lang daw sa mahirap. Ang tingin ko diyan, pinag-aaway tayo nung mga elite ng ruling class. Bakit? Kasi yung ating taxation talaga regressive. Ano ibig sabihin ng regressive? Walang pakialam yung pagtatax sa atin kung gaano kalaki ang kinikita mo. Yes, yung income tax progressive yun hanggang certain extent lang, no? Pero dapat yan magdagdag ng tax na tataksan mo lang yung mayayaman. Ultra rich. Wealth tax ang tawag doon. Ano example ng regressive VAT? Regressive tax. VAT. Value added tax. Walang pakialam yung sigarilyo na binili mo kung mayaman ka mahirap. Pag bumili ka ng isang pirasong stick ng sigarilyo, yung tax mo ay pareho ng tax ni Ramon Ang. Wala siyang pakialam. So dapat, ang taxation ng Pilipinas, nasa konstitusyon din yan progressive. Ibig sabihin, mas mayaman ka, mas maraming binabayaran mo dapat tax. At dahil nga, regressive ang tax natin sa Pilipinas, ang aaray talaga dyan, yung middle class. Kasi sila yung pinakatataksan Sila yung mga nagtatrabaho. At sila yung malalaking income tax. Samantalang yung mga lower, pagka minimum wage kasi, zero tax yun ang income tax Pero may tax pa rin yan, yung sa VAT, di ba? Pero yung mayayaman, halos pareho lang ng binabayad sa middle class. Mas marami yung middle class. Kaya naman, ganun, aawayin nila ay yung mahihirap. At tingin ko, misdirected. Yung kanilang galit. Tama na magalit sila Tama na magalit sila na sobrang silang tinatakson Pero mali yung kanilang direction ng galit nila. Dapat doon sa ultra-rich, hindi sa mga pangarap ng karamihan ng middle class maging ultra-rich sabi nga nila, temporarily embarrassed millionaires daw yung middle class Diba? Lahat sila, naisip nila, basta magsipag at tiyaga at konting estapa, yayaman sila. Konting illegal. Diba? Pero hindi na, mag-PhilHealth board na lang kayo. PhilHealth board, pang-apat sa natin yun, sa ingredient, para ikaw ay yumaman. Tayo ka ng PhilHealth. Pero that complementary kasi. Totoo, may mga kailangan talaga ng ayuda. Totoo yun. Pero it should complement. Ma-complement na yung mga poorest of the poor. Hindi naman forever ayuda rin ang gusto natin. Enough para magkaroon ng social protection. Ibig sabihin, hindi talaga sila matumungo doon sa extreme hunger, extreme poverty. Ma-uplift yung kanilang social economic conditions. Up to the point, hindi ko naman sinasabing unproductive unproductive parts of society. Pero up to the point na maging sila productive enough para hindi na sila nakaasa doon sa ayuda. Pero as long as there are people who need social protection, there is a need for ayuda. The problem is not, ako ang tingin ko dyan, hindi yung ayuda per se ang problema. Ang problema nandoon sa pagpopoliticize ng mga nakaupo sa pwesto, ng mga trapo, ng mga dinastiya, ng mga oligarko, pagpopoliticize nung ayuda for their benefit. And they can, may material yan. Makikita natin materially ngayon yan. Election ang pinaka-gauge natin dyan. Diba, ginagamit nila ayuda para ma-perpetuate yung kanilang power. So, kung paano kino-complement ng mga nasa poder, ng mga oligarchs, ng mga bilyonaryo, ng mga trapo, ng mga dinastiya, itong mga ayuda na to, dapat ganun din ang thinking natin when it comes to that. Social protection yun. Ang panawagan nga natin, di ba? Universal Basic Ayuda UBA kaysa UBI na Universal Basic Income.
Kasi dapat lahat talaga, hindi dapat nakadepende ang worth mo bilang tao doon sa kaya mong trabahuhin lang. Dapat dahil tao ka, pwede, may karapatan kang mabuhay. At yan ay dapat sinusuportahan ng gobyerno. Kasi para saan ba gobyerno natin putang inang to? Diba? Para magserbisyo sa citizenry. Kaya naman tayo nagbabayad ng tax para ayusin yung lipunan. Pero ang lipunan na to, kapag ka talagang nakokonsentra ang kayamanan, yung kinikita sa iilan, lipunan ba natin to? Hindi ganun yun. Diba? Kaya those who have less in life, should have more in law. Magsaysay yan. Magsaysay. Ramon Magsaysay. Magsaysay. Ito, magbasa ulit tayo comment. Sabi ni Procopio Dematalo, sa halip na akap, dapat mamahagi ng Memo Plus vitamins para tumaas memorya ng mga Pilipino na mga botante. Ayan, malamang sagot niya doon sa kaninang tanong natin na bakit napaka... Ikli. Sabi ko kanina, dalawa yung dahilan, di ba? Nung maikli ang memory. Sabi ko, yung edukasyon yung una. Pangalawa, yung quote-unquote opposition, hindi nagbibigay ng actionable alternative. Hindi lang alternative, kasi marami nagbibigay ng alternative no? Marami nagsasabihin diyan, federalismo, marami nagsisibigay, sosyalismo, maraming idea, pero actionable na alternatibo, walang nakakapag-capture doon sa tao. Kasi kunwari itong galit sa PhilHealth, maraming may gustong may gawin diyan. Pero pasok na sa rally. O kaya, ang tingin nila sa rally, mga pang-terorista o komunista lang, di ba? Hindi lang naman rally ang pwedeng gawin Walang nakakapag-articulate ng ikaw, common tao, galit ka, gusto kang baguhin, ano ang dapat mong gawin? Na kaya mong gawin. Iyon. Di ba? Pero ang isa sa sinasabi ko dyan, ewan ko, actionable to. Pero 2025 Singilin. Isa actionable, boto. Yun. Ang pagboto ay actionable na alternative yun, di ba? 2025, balikan nila, gantihan. Yung iba doon, ang linya ng mga nagko-comment, tangina, gagantihan ko tong mga to sa 2025. Kaya sisingit ko na agad doon. Gusto nyong gumanti, sama nyo na. 85 ka manggagawa, boto. Huwag nyong gantihan yung 85 ka manggagawa. Isa pang example na actionable na alternative. Kunwari, nung pandemic, community pantry. Ayun. Diba? Mutual aid. Actionable yun, di ba? Pwede kang mag-donate, pwede kang mag-set up ng pantry mo, pwede kang magtayo ng kitchen, pwede kang magtanim, di ba? Actionable. In small little ways. Tsaka ka na ng malaki kasi mahina pa nga yung yung movement Pero walang makakapitan yung tao na sige, galit ako. Okay, lahat kasi nagpapagalit na kahit si mga social media. Pag napanood, galit ako. Anong gagawin? Anong gagawin ko? Tama. Diba? So, yun ang tingin kong kailangan Yes. Kung merong gustong mag-opposition, yun ang dapat na ma-articulate ng maigi doon sa mga Actually, ang isa pang pinaka-problema ng first step muna, dapat mas marami makarinig. Kasi kung puro rally ka lang, puro forum ka lang, konti na nakakarinig, sabi ka pang abala sa traffic, wala yung message mo. Wala. Nagalit So, pa. unang problema, maiparating yung mensahe. Tsaka next step, anong gagawin ng mga naniniwala sa'yo? Yun yung natin. Tama. So, sige. So, nakailang oras na ba tayo? Tingin ko, okay na yun. 1 hour na? Sige. So, isara na natin. May last words kayo tungkol sa mga issue natin ngayon. Mark, ikaw muna. Konti na sinabi mo ngayon. Talang ka? May sakit ka ba? Wala naman. Last words. Last words, hello sa mga readers ko dyan sa page. First time ko mag-share dyan. So, hello. Ito ako. And, ayun, boto nyo. 85 ka manggagawa. Sa next na election. Malapit na palang ang campaign period. February, di ba? Feb 12. Feb 12. Ayun. Naija. Yun, mga boss. Ano pa masasabihin ko? Panood nyo na lahat sa TikTok. 85 ka manggagawa. Saan ba yung camera ko? Yun. 85 ka manggagawa party list. Wala pa kay party list. Boto nyo. Tapos may binanatan yung pagkilos. May pagkilos sa May rally sa, kailan ba to? Sa Wednesday. Wala na, pag nilabas to. Panis na. Pero yung mga nanonood ng live. May live nga pala. May live. Yung mga nanonood sa amin. May na lang, 12 na lang nanonood sa live natin. May pagkilo sa Wednesday. Kung may oras kayo, sama kayo. Saan ba? Pupunta ako. Mga gusto makita ako doon tayo. Eyeball. 9 a.m. yung program Saan nga? Sa Menjola daw. Pero hindi pa final kasi di ba may harang-harang doon.
Mag-announce ka na lang sa Facebook mo. Mag-announce na lang ako pero makikita nyo ako along Moraita Mindiola. Yan, Moraita Meet and Mindiola. greet rally. Oo, gawin yun. Doon ako mismo kahit kundi ako harangan ha. So yun mga boss, follow nyo ako sa TikTok, sa Facebook, Eli San Fernando Eli. Pasensya kung medyo naglolo ko yung mga social media accounts ko, nawawala cover photo. May mga post ako na biglang Nawawala. Inaatake ka na ng mga inaatake Ang mo. dami nawawala. Tapos ngayon naka-shadow ban pa nga ako sa TikTok. Pero bumabawi, pumapalag yung mga mga followers. Pero kailangan natin ng suporta diyan sa Maraming salamat sa patuloy niyo suporta sa platform mga boss. Paingayin natin tapos gumawa kayo ng sarili niyong content. Mag-ingay kayo, mag-video kayo, mag-record kayo, mga lampang kayo on their own. Puntahan yung Facebook ng mga yan. Ano pa ba mga account? Lahat ng account nila kalampagin natin. Kung di nyo kayang pumunta sa lansangan, pumunta kayo sa internet, sa social media. Paramdam natin yung galit natin sa sistema. So yun lang mga boss, I love you. 85 ka Manggagawa Party List. Buwagin provincial rate, patupad ang living wage nationwide. Okay, so ako si Jen, Batas Manggagawa. Kung gusto nyo palang maging audience, nakita nyo may mga audience na tayo dito. Ay, Mag-comment lang kayo dun sa YouTube o sa Facebook ng Politikang Ina Mo Podcast. Sasabihin namin sa inyo kung saan yung address. Kung gusto nyo mag-guest, okay lang rin. Magsabi lang kayo. Kung gusto nyo maging audience lang, nakita nyo naman, daming meron kanina. yeah. Mas maiingay. Pakita niyo kami! Mas maiingay pa yung mga meron. Camera! Mag-comment lang kayo, Facebook, YouTube. At invite namin kayo. Pwede! Wala na, patapos na. Tapos na. Frederick, patapos na. Next, na lang, antabayanan mo na lang yung susunod namin live. Ako ulit si Jen. Kasama ko si Ellie. Mark. Si Mark. At ito ang Politikang Ina Mo. At direct Naka 1K tayo total dun. sa... Sa live. 1K total. Talaga? 1K? Okay